So, ang sweldo ko sa online job na to or yung kinita ko dito is umabot na ng 6 digits. Okay? And ang maganda pa dito is nakukuha ko yung aking sweldo every single day. Okay? Araw-araw akong binabayaran ng aking client. Okay? It's $50 per day. Okay? That's 2,700 pesos or 2,900 pesos depende sa dollars. Okay? So, sobrang okay nun. And araw-araw ko siyang ginagawa and araw-araw akong kumikita. What I mean by that is kahit Sabado, kahit Linggo, nagtatrabaho ako. Madali lang naman siyang gawin. Okay? You can actually do it within 2 hours, 3 hours, and kikita ka na. Magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Deether. And sa video na to, gusto ko lang i-share kung paano ako kumikita, okay, ng 6 digits gamit ang AI. Okay? Oo, totoo. AI yung gamit ko sa trabaho na to. So actually, yung ginagawa ko dito is I'm editing an AI-made video. Okay? Or para siyang AI video editor or AI editor. Parang ganon. Actually, wala pa masyadong tawag sa kung ano yung trabaho na to. Kasi sobrang bago pa niya. But, yun yung ginagawa ko. Nag-i-edit ako ng mga AI videos. So, eto na nga. Sa video na to, ituturo ko sa'yo kung paano gawin or paano mag-edit ng mga AI videos as a beginner. Okay? Para matutunan mo rin siya and kumita ka rin. And then later on this video, ituturo ko rin sa'yo kung paano ko nakuha yung aking client. Okay? Para magka-client ka rin and masimulan mo na itong trabaho na to as an AI video editor or AI video generator, kung ano mang tawag sa trabaho na to. So actually, napakabago pa niya eh. Okay, marami nga nagsasabi, di ba, na marami daw tatanggalin na trabaho si AI. Pero hindi nila alam na marami ding trabaho or opportunity, okay, yung AI. Okay, marami ding magbubukas na trabaho, mga bagong trabaho gamit ang AI. Dapat aralin mo rin yung AI, okay? Huwag mo siyang itakwil. Marami kasi yung nagsasabi na, huwag tayo sa AI kasi dito lang tayo, 'di ba? So dapat pag-aralan din natin yung AI, kaibiganin natin yung AI kasi yun yung future eh. Ito na yung future natin eh. Okay, so ituturo ko sa iyo kung paano ko ginagawa itong trabaho na to as an AI editor or video editor. And then pag-aralan mo siya, and then pagkatapos niyan, maghanap ka ng client and para kumita ka rin, kagaya ko. Okay, so ang gagawin natin ngayon is pupunta tayo sa aking computer and ituturo ko sa iyo ng dahan-dahan as a beginner kung paano ito gawin. So alam ko kasi marami ang hindi pa familiar nito and mga bago pa talaga. So dahan-dahan kong ituturo. Okay, so ngayon tuturuan kita kung paano gumawa ng AI video. Which is, ito yung ginagawa ko sa trabaho ko. Okay, so ganito kasi yung sistema namin ng aking client. Okay, magsisend siya sa akin ng script and then voice over. Okay? But dahil hindi ko pwedeng ipakita yon or hindi natin pwedeng gamitin yon as content kasi bawal yon, kasi confidential yon, gagawa na lang tayo ng sariling script and then voice over. Okay? Para matutunan mo rin siya kung paano gawin. Okay? In case if you want to make, your portfolio or sample videos. So, we're gonna be using AI as well, okay? Which is napakadali lang gawin. So, for example, punta tayo sa ChatGPT and manghihingi lang tayo ng basic story. Like, for example, give me a 2-minute, okay? 2-minute story of Lapu-Lapu, for example. Okay? Basic story script lang. Okay? So, eto na. Okay? Bibigyan na tayo. So, for example, ito yung binigay ni client. Mostly, mahaba ang ibibigay ni client. Mga 8 to 10 minute na mga videos. But eto, itong sample natin, konti lang to. Okay? Basic lang. Okay? So, tapos na tayo sa script. Okay? Yung gagawin naman natin is kakopy natin siya and then kukuha tayo ng
voice over na AI. So, Dieter, saan ba nakakahanap ng voice over na AI na realistic and walang bayad? Okay, so meron tayong website niyan. So, eto ay ang Google AI Studio voice over. Okay, you can just type it. Ita-type mo lang sa search mo. Okay, Google AI Studio voice over or text to speech. And then, ito yung lalabas. Okay, so pupunta lang tayo dito sa gilid and we're going to choose our kung ano yung program na gagamitin natin, which is itong Gemini 2.5 Pro text to speech kasi libre to. Okay? And then just gonna be using ano ba yung gusto natin, okay? Ito ba na voice assistant, guarded NPC, energetic co-host. So, ngayon, mamimili lang tayo dito. Okay, so, ito yung pipiliin ko, yung una, and then, we're just going to choose a voice. Okay, dito natin yan makikita sa speaker. Kung sino ba yung voice na gagamitin natin. Ito yung paborito ko, si Aljiba. Ito yung gagamitin ko, and then, paste lang natin yung script natin dito about yung lapu-lapu na binigay ni ChatGPT, and then, run control, and then, yun, magbibigay na to ng voiceover. So, ang next natin na gagawin is hihingi tayo kay ChatGPT ng scene-by-scene image prompts, okay? Para gawa natin ng images yung story na to and then papagalawin natin yung images okay, using AI. Okay? So, kailangan muna natin yung mga scenes okay, sa story, di ba? So, hihingi lang natin kay ChatGPT, simple prompt lang, okay? Give me a scene by scene image prompts for this story. Okay? Simple na simple na prompt lang. Okay? Para makakuha tayo ng prompts or image prompts para magamit sa script na to or story na to. So, yun yung ginagawa ko sa binibigay na script ni client sa akin. So, kumukuha ko ng image prompt and then papagalawin natin yung image na yon and that's our video. So, basically, ganun lang siya. Okay? Very simple, di ba? So, kagaya ng sinabi ko sa intro, magagawa natin within 2 hours. Okay? So, eto na yung image prompt. Okay? But magdidepende pa rin ito, okay, sa story. So, ganito kasi yan. May mga story na dapat yung ating video ay nagpapalit-palit or yung mga scenes. Like, for example, yung scene dapat 5 seconds lang or 3 seconds lang nagpapalit-palit for the retention, 'di ba? So, magdidepende pa rin 'yan sa client mo. Okay? So, eto parang sample lang yung pinapakita ko. Okay? To para makita mo lang, okay, kung ano yung ginagawa sa ganitong klaseng trabaho. Okay? So, eto na yung ating image prompt. Now, ang gagawin naman natin is gagawin itong images using Google Flow. Okay? Ang Google Flow ay isang website wherein you can produce AI images ng libre and then high quality. Okay? Libre siya, but maganda yung quality. So, pupunta lang tayo sa Google Flow. So, eto yung itsura ng Google Flow. Okay? Ang gagawin lang natin is click New Project. Okay? And then, dito tayo mag-create ng ating image. So, i-close mo lang to agent, and then dito natin ilalagay yung prompt. So, kunin natin from ChatGPT. Okay, for example, eto. And then, lagay natin dito. And then, eto, settings. Okay, dapat 16:9 because it's a YouTube video yung sa akin. And then, isa lang, for example. Or pwede dalawa kung gusto mong mamili. But para sa akin, isa lang para hindi ako mahirapan mamili. Kasi magaganda naman yung ipoproduce. So, magdidepende sa kung ano yung gusto ng client mo. Like for example, animation yung gusto niya. Hindi niya gusto na parang realistic.
So, magdidepende pa rin yan. Okay, sa example natin, ewan ko lang kung ano yung ultra realistic pala yung gagamitin natin. So, realistic itong sample natin. Okay, but yung sa client ko, ano siya, medyo 2D. Okay, 2D animation. Okay, but ito realistic. And let's just try, okay? Realistic yung ipuproduce natin or gagamitin natin. Okay, so, but sa client ko, medyo 2D animation yung gamit. Okay, so, eto realistic. So, but same principle lang, okay? Or parehas lang. Okay, so eto na yung mga images. Okay, nagawa na natin siya dito sa Google Flow. So, nakita nyo naman, napakaganda ng quality dito sa Google Flow. And this is just for free. Okay, libre ito. So, ang gagawin natin ngayon is ida-download natin tong mga images. So, click lang natin itong tatlong circle and then click download and then you can download 2K upscale or itong original size. So, ito na lang 1K original size natin para mas madali yung download. So, eto, download din natin siya. Okay, download din natin to. So, download natin lahat, okay? Just going to click, hold control, and then hold shift. Yan, and then right click, and then download. So, download natin lahat yan. And then, pagkatapos natin i-download, pupunta naman tayo sa website na ito. Vibes.ai. Okay? Vibes.ai. Itong website na to, dito natin papagalawin yung mga images na nakuha natin sa Google Flow. Okay? So, dito, paano ba yan? Very simple lang. So, click mo lang itong ingredient and then, click mo itong scene. Okay? So, and then, upload. Okay? Itong upload. Then, you can just upload the image, okay, na kinuha natin doon. Okay? So, ito, for example, ito. And then, click upload. Okay? Mag-upload siya. And then, papagalawin natin to. Okay? So, click lang natin to, itong image, and then, add to prompt. Okay? And then, i-click natin to. Okay? Click natin to siya. So, and then, auto-animate. Okay? Pwede na natin i-manual animate. Okay? But, auto-animate na lang para sa akin, mas madali. And then, hindi natin kailangan mag-isip kung ano yung papagalawin natin. So, auto-animate lang tayo. Okay? Play natin kung ano yung ating nakuha or makukuha. Okay? So, as you can see, decent naman yung AI video. Okay? So, maganda naman siya. It's an AI video. Okay? Hindi siya paid. Libre lang siya. But still, it's a good AI video. Yung client ko, sobrang okay na niya sa mga video na ganito. Okay? So, para ma-download yung video, click mo lang siya dito, hover mo lang, and then itong 3 dots, and then click download. Okay? Ganun lang siya kasimple. So, eto na siya by the way. Okay, eto na. Eto na yung video na yon. Alright. So, meron na tayong isang clip, and then, we will going to do this sa lahat ng clip na nakuha natin from Google Flow. Eto. So, gagawin lang natin siya. So, isi-skip ko na lang to. Gagawin ko to siya. Okay. So, meron na tayong voice-over and meron na tayong mga clips. Okay, by the way, ito yung CapCut. Okay, itong CapCut ay isang editing software na libre. Madali lang gawin to. Very basic lang gamitin. Okay? Compare sa mga ibang editing software. So, libre siya. So, nandito tayo ngayon sa software na to. Meron na tayong voice-over. Ito. Meron na tayong konting clips. Okay? Konting clips lang yung ginawa ko. This is just a sample video, right? So, ano lang to? Sample lang para maintindihan mo lang, 'di ba? So, ito yung ating voice-over. Ida-drag lang natin dito sa CapCut. And then, ang ginagawa ko mostly is pinapaganda ko tong voice-over na to, you know, to sound, nasa studio na sound, yung aking gusto, usually. So, minsan, nilalakasan ko yung volume 3, and then, pupunta ako dito sa voice changer, and then, ito yung gagamitin ko, full voice, okay?
Kung hindi naman kayo naka-CapCut Pro, pwede itong clear vocals din. Okay, so ito full voice. Lapu-Lapu was a brave... So, ganun lang ang aking ginagawa sa audio. Okay, para matunog, parang studio talaga siya. Para cinematic. And then, idadrag lang natin lahat ng clips dito. Okay. Dapat ano siya, naka-sequence. So, mostly ang ginagawa ko is pinapakinggan ko yung voice over and then doon ko nilalatag yung scenes, okay? Kung ano yung nababagay na scene para doon. Mostly naman, nagkakasunod lang siya. Okay, so, for example, eto. Lapu-Lapu was a brave chieftain of Mactan. Okay, so, sinasabi niya dito is Lapu-Lapu. So, ipapakita natin si Lapu-Lapu. So, eto, si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu was a brave chieftain of Mactan. Okay, then cut. And then, papakinggan natin ulit. In the Philippines, who is remembered for defending his people. So, still, si Lapu-Lapu pa rin. Okay, eto, si Lapu-Lapu. In the Philippines, who is remembered for defending his people. Okay, yan. Against foreign invaders. So, foreign invaders. Okay, yan. Against foreign invaders. In 1521, the Portuguese explorer... Okay, and then ito. In 1521, the Portuguese explorer... So, binabagayan lang talaga, binabagayan ko lang talaga kung ano yung scene na ilalatag ko. Nagbabase ako sa kung ano yung isasabihin ng narrator or voiceover. Okay, ganun lang siya kasimple. Okay, and then, usually, nilalagyan ko siya ng background music. Like, for example, ito, parang ano to parang giyera or battle. So, lalagyan natin ng, for example, battle background music. Okay? Ito, parang suspense. So, ilalagay natin yan. Hihinaan lang natin. Lapu-Lapu was a brave chieftain of Mactan in the Philippines who is remembered for defending his people against foreign invaders. In 1521, So, ganun lang kasimple. Okay? Ganun lang kasimple. AI video and basically that's it. Ito yung trabaho ko. Okay? And mostly ang ginagawa ko is 8 to 10 minutes and that's $50. Okay? Napakasimple lang, di ba? Very, very basic. So, ganun lang siya gawin. So, saan ko ba nahanap yung aking client? So, dito sa website na tinatawag na onlinejobs.ph. Okay? Ito yung isang freelancing website, okay, na mostly Filipino yung nandito. And dito ka makakahanap ng trabaho. Okay? So, search mo lang, first, of course, gumawa ka ng account, sign up, you can just use your Gmail, and then ganun lang. And then search mo lang dito, for example, AI video editor. Okay? Search. So, eto makikita natin. So, video editor, AI ad creator, AI video editor for Instagram, AI video editor for social media, eto, AI video editor for Instagram. So, marami. Okay? Full-time AI video editor. So, ang sweldo dito is 1,100 to 1,500. So, marami. Dito ako nakakuha ng client. Okay? Sa onlinejobs.ph. So, again, sign up and then search for AI video editor and marami kang makikita dito. Okay? You can just choose send proposals and ganun lang. Quantity, ramihan mo, quantity over quality pag naghahanap ng client. Okay, so paano ba ako nakahanap ng client? Okay, so actually, tinatry ko lang siya or tinetesting ko lang siya kung meron bang mga tao or mga kliyente or mga business owners na naghahanap ng trabaho na related sa AI. Kasi napaka putok ng AI ngayon or napakaganda ng AI and imposible namang hindi yun magamit sa businesses. Okay, so na-curious ako, naghanap ako ng client sa iba't ibang mga freelancing websites. So,
yung client ko, nahanap ko siya sa online job. So, naghanap ako ng mga AI-related job. And then, tinry ko siyang gawing AI video editor because I'm a video editor. Okay? So, video editor kasi ako and then, tinatry ko na din yung AI eh. Okay? Kung paano mag-edit ng mga video na gawa ng AI. So, yun yung actually tinype ko sa onlinejobs.ph or hinanap ko sa iba't ibang mga freelancing website. So, nakita ko yung client ko sa onlinejobs.ph. So, nag-apply ako. Okay? So, ang ginawa ko, nag-send ako ng sample. Okay? Free sample to, hindi siya paid. Libre ko siyang ginawa. Kasi para sa akin, okay lang na libre kasi gusto ko lang naman i-try or i-testing kung maganda ba yung gawa ko. Kasi bago pa din kasi ako sa paggawa ng mga AI video. Okay? So, okay lang sa akin na free sample. So, sinend ko siya kanya. Actually, 3 yung sinend ko and then, nagandahan naman yung client and then, hinire niya ako. Okay? So, ganun ko lang nakuha yung aking client. Okay? Basically, nag-send lang ako ng mga proposal and naghanap ako ng mga tao na mga client na naghahanap ng mga AI video editor or yung mga trabaho na related sa AI. Okay? So, nag-send ako ng maraming proposal actually. Around maybe 2 weeks or 3 weeks akong nagsisend ng mga proposal and then may nag-reply sa akin. So, actually, marami naman yung nag-reply. And 2 yung client na nakuha ko actually. Na-hire ako ng 2 client. And then, yung isa, hindi nagtagal. Parang mga lang siguro yun, 1 month. And then, yun. Kumita naman ako din doon. Okay? So, ganun ko lang kasimpleng nahanap yung client. And, ganun lang yung ginawa ko talaga. So, as I showed you kanina, yung website ng onlinejobs.ph, marami pang ibang mga freelancing website kagaya ng Upwork, Indeed, marami pa actually. But, sa online jobs kasi ako parang nakakahanap ng maraming client eh. Though, maraming mga sobrang low ballers na marami nang nag-apply, sobrang mababa na yung pasahod ng iba, okay, inaabuso na yung mga Pilipino, but doon kasi ako parang nasanay na mag-send ng proposal. Mabilis lang ako mag-send ng proposal doon. Actually, gamit ko yung ChatGPT to reply to proposals or offers. So, yun, AI din yung gamit ko. So, wag kayong matakot gumamit ng AI. Okay? AI is the future, kaya gamitin natin siya. So, kung beginner ka, huwag ka matakot, okay? Gamitin yung AI, take advantage, learn, okay? Matutunan natin yung AI, paano siya gamitin. And then, I know, kung sobrang beginner mo pa talaga, like hindi mo pa alam paano mag-edit and you need to mag-aral pa. So, it might take maybe a month or 2 months to, really master. Be patient lang. Kasi ganun naman talaga eh. Pag meron kang bagong skill na gustong matutunan, dahan-dahan naman talaga yon. Okay, na proseso. Okay, but what I tell you, it's not really that complicated itong trabaho na to. And malaki yung pasahod. Okay, so yun lang. Kung meron kang tanong, i-comment mo sa comment section. Thank you for watching this video. Marami pa akong gustong i-share about how to make money online. Okay, so subscribe ka kung trip mo yung mga ganitong topic. And yeah, thank you for watching and see you on the next video.